Sa report mula kay Enyel, ayan. Eto nalakay ang Armed Forces of the Philippines, dumistansya sa ulat na may grupo ng pulis at militar ang nagpaplanong magtumba ng mga korap na kongresista. Alamin natin ang detalye mula kay RH52. Bagong Alex Bungkayo Brigade. Alamin natin lakay kung ano yung yung context kasi parang oo nga Siguro frustrated na yung mga iba. Ayan. Wala naman nangyari sa justice system natin Ayan. Yun yung nakakalungkot. Parang mangyari diyan, parang mga vigilantes na yan, Sister L. Ayan. Parang nalalagay na tuloy sa kamay yung batas ayan, na di sila magtanda o kami na lang. Ganun ba? Ayan. RH52, Edniel Parosa, Edniel. Lakay at Sister L, mararatiling kalmado ang Armed Forces of the Philippines. Yan ang sagot kay AFP spokesperson, Colonel Francel Padilla sa report na may ilang militar at pulis umano ang nagpaplanong magsagawa ng mala-vigilante killings sa mga korap na mambabatas. Batay kasi sa impormasyon ng isang kolumnista at kalat sa social media, may grupo raw ng mga uniformado, pulis at sundalo ang nagpapalak na magtumba ng mga kongresista upang maging aral daw sa iba. Anya, balik na naman kasi ang dating gawing pangungutong ng mga kongresista sa mga kontraktor ng Department of Public Works and Highways. Pero sa Camp Aguinaldo, karandigan ng AFP na kailangan pang i-validate ang naturang ulat na nagmula sa kolumnista si Ginoong Montulpo. Muling iginiit ni Colonel Padilla na profesional at nakatuon lamang sa kanilang tungkulin ang kasong daluhan sa ngayon. Pakinggan natin. Before we believe, we should verify. So ganun po sa Armed Forces of the Philippines, no, hindi po dapat sapat po sa atin yung sabi-sabi, facts first before conclusions. Kaya po sa ating mga kababayan, no, hinihikayat po natin ang publiko na maging responsable po tayo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at umasa po tayo sa mga official at credible sources. Batay sa inisyal na impormasyon na kumakalat sa social media, may isang grupo raw ng military at polis na pawang matitino ang nagsabing itutumba nila ang ilang kongresista at maglalagay ng karatula, "Huwag tularan sa aking kaswapangan." Samantala, lagi na panahon dito sa Metro Manila o sa Eastern Metro Manila ay nagkansila na ng pasok itong mga lungsod ng Marikina at Mandaluyong para sa kanilang mga mag-aaral. Announcement ng Marikina Public Information Office, suspendido na ang panghapong klase sa lahat ng antas ng pribadong paaralan ngayong araw ng August 5. Sa klaw ng suspensyon, ang face-to-face at online classes mamayang second shift o sa afternoon shift. Habang sa lungsod ng Mandaluyong naman, suspendido ang in-person classes o face-to-face classes wala preschool hanggang grade 12. Kasama na ang alternative learning system sa mga pampubliko at pribadong paaralan dahil pa rin sa itinaas na yellow rainfall warning ng DOST Pag-asa. Unti-unti na kasing nagbabaha ang ilang lugar dito sa Eastern NCR. Dulot ng malakas na ulan, hanggang bago mag-alas 9, tumataas na yung tubig dito sa paanan ng EDSA Ortigas flyover southbound, maging sa looban ng Boni Avenue, kampo ng F. Ortigas. Sakop naman ito ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong. Possible pa naman itong mga ito sa motorista, pero malaking bahagi ngayon ng Kalangitan, Lakay at CCL madilim pa. At itong mga lugar na binabanggit ko, itong Mandaluyong, Marikina, even San Juan at Pasig, patuloy pang nakararanas ng mga pagulan. Sabi nga ng Pag-asa, ulitin natin, nakataas ang yellow rainfall warning dito sa Metro Manila. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Enyel Parosa.